Panginoon, na kung saan kami po ay ginising mo muli sa oras ng daling ito. Being at your temple, Panginoon, patuloy na hinihingi po namin na iyong banal na espiritu para ka siyang gumabay at tumatnubay sa oras ng daling ito sa bawat isa sa amin. Saan man lugar kami naroon, O God, kami nga po, Diyos, iyong patuloy na samahan at gabayan, Panginoon, Lord. Hayaan mo nga po, Panginoon, na yung aming mga kahinaan ay palitan mo ng kalakasan at mumula sa iyo, God. Dahil kami nga po, O Diyos, ay templo mo. At hayaan mo nga po, O Diyos, na sa aming mga kapatiran, lahat may karamdaman, affliction, oppression will be destroyed by your presence and through our prayer, Panginoon. Hindi kami matuwid at sa aming pong pag-aaral ay patuloy na ito po yung nagiging daan para kami hubugin mo. Para kami, Panginoon, ay mag-reflect sa amin ng iyong katwiran. Makita na sa amin, Panginoon, na ikaw ay buhay na Diyos na kung saan amin sinasamba sa Espiritu at katotohanan na kung saan ay patuloy na kami hinuhubog mo, na ayos mo ang aming mga spiritual life. Dahil ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay makapangyarihan. Banal ka, O Diyos, at walang sino man na makakapantay sa iyong katwiran. Kaya sa aming patuloy na pagninilay, maranasan namin yung Holy Presence mo, Holy Spirit. At patuloy na ikaw ay magtuturo, magbibigay sa amin ng kaaliwan, patuloy na magbibigay sa amin ng kapayapaan, ng karunungan, ng kamalayan mula sa iyo, God. Kaya salamat, Panginoon, na sa aming pagluhog, pati nga kami nga po, O Diyos, ay nagpapalinis, nagpapadalisay sa iyo, God. Yung aming mga unknown, unintentional, hidden sin na alam mo, Panginoon, nakikita mo, patawaran ang aming hinihiling at sinasamo dito, God. Patuloy dinadalangin namin, O God, at ina-acknowledge ang banal na dugo ng aming Panginoong Isus, malaulog ang talampakan, ay siyang ihugas mo, ilinis mo, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, the Holy Spirit, thank you so much for being with us, being our guide, being our teacher. Lord, in the name of Jesus, patuloy na ikaw pa maluwalhati at maparangal sa pangalan po na Panginoong Jesus. As we are going to study the Proverbs 20 na kung saan ito po, God, ay isang panibago na kung saan ipagpapakita mo, Ama, na ikaw yung Diyos na kung saan pinakikita mo yung kung paano kami dapat maging patabat. At ito po, patuloy na ikaw po yung Diyos na nagtutuwid sa amin, Panginoon. Sabi nga po, itong kawiang ito ay nagpapakita, nagsasabi sa amin na lahat ng hindi na all forms of dishonesty na kung saan ay ito ay kinamumuhian mo. So po dito sa aming pag-aaral, ay andun nga po na kung saan ay kami iyong samahat gabayan, O God. Salamat po, God. Sabi nga po, Panginoon, ikaw nga po ang Diyos na katwiran, kaya yung katwiran mo, yung kabanalan mo, yung pagiging righteous mo, ibalot mo po sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po. All the glory is yours alone in this mighty name. Amen and amen. Ayan, basahin po muna natin yung ating pagninilayan na mabilis. Ano po? At babasahin ko po ito sa aklat ng NIV version. Ano po? Sabi nga po dito sa aklat ng Proverbs chapter 20, wine is a mocker and beer is a blower. Whoever is led astray by them is not wise. A king's wrath is like a roar of a lion. He is anger, him profit in his life. It is the man honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Verse 4, a sluggard does not plow in season, so at harvest time he looks but find nothing. The purpose of man's heart are deep waters, but a man of understanding draw them out. Many a man claims to be unfailing love. Many a man to have unfailing love, but faithful man who can find. The righteous man leads a blameless life, blessed are his children after him. When a king sits on his throne to judge, he winnows out all evil with his eyes. Who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin? Differing weight and differing measure, the Lord detests them both. Verse 11, even a child is known by his action, by whether his conduct is pure and right. Ears that hear and eyes that see, that Lord made them both. Do not love sleep or you'll grow poor. Stay awake and you will have food to spare. It's not good, says the buyer. Then off he does boast about his purchase. Gold is there, gold there is, and rubies is abundance, but lips that speak knowledge are a rare jewel. Take the garment of one who puts security for a stranger. Hold it in pledge if it does not eat for a wayward woman.
Food gained by proud price tells sweet to a man, but he ends up with mouth full of gravel. Make plans by seeking advice if you wage war, obtain guidance. Verse 19, a gossip betrays a confidence, so avoid a man who talks too much. If a man curses his father or mother, his lamp will be snapped out in pitch darkness. An inheritance quickly gained in the beginning will not bless at the end. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, he will deliver you. Verse 23, the Lord detests differing weight, and dishonest scales do not please him. A man's step directed by the Lord, how then can anyone understand his own way? It is a trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows. A wise king knows out the wicked, he drives a threshing wheel over them. The lamp of the Lord searches the spirit of a man, it searches out his inmost being. Love and faithfulness keep a king safe, through love his throne is made secure. The glory of a young man is their strength, gray hair is the splendor of the old. Verse 30, last verse, blows a wounds cleanse, and wounds cleanse away evil, and beating parts the inmost being. Oh, blessed be your name, Father God, sa pagkabasa ng iyong mga salita. Purihin ka, Ama. Hallelujah. Sabi nga po dito, honesty and dishonesty, ito pong kawikaang ito ay nagsasabi sa atin na kung saan plainly that God despises all forms of dishonesty. Ano po? Ayaw ng Diyos na kung saan ito po ay hindi matapat sa Kanya. Not only does God hate dishonesty, but we are told that it works against us. Hindi lamang po ayaw ng Diyos na kung saan tayo hindi nagiging matapat, but sabi nga po dito, ito po ay hindi ka it against us. Hindi ito ang dapat natin maging attitude. Sabi nga po huwag na tayong magtiwala sa mga bagay na kung sa hindi karapat dapat sa ating Panginoon at huwag natin enjoy yung ganitong mga pagkakataon. At sabi nga po, wiser to be honest because a righteous man escape trouble. Dito po tayo na kung saan pag tayo nagiging matapat, nakakaiwas tayo sa bandang huli ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ano po? So, dito po sa ating pong pagninilay, naalala ko lang po itong verse 1 ng chapter 20. Naalala ko po na ako'y nasa Hong Kong. Alam ko po kasi yung aking naging ex, yung boyfriend ko, ay siya po ay nagiinom. Kaya hindi ko alam ng panahon yun na kung sa bago pa lamang po ako nagiging Christian. At alam ko na siya po ay meron siyang vices na pag-iinom. Kaya ito pong isang verse na ito na kung sa ilang beses ko itong na-send sa kanya. Na alam ko na kung saan noong ba, panahon yun, bago pa lang ako nagiging Christian. Ito po ako nasa Hong Kong noon, na siya naman ay naandito sa Laguna. At ito, noon ay wala pang ganitong internet. Sulat pa lang kami noon. Time na yun na kung sa mga 90s pa. So sabi nga po dito, ang alak ang nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya sa kaululan ang magpakalulong dito. So ito po yung naging cause, kaya po siya ay namatay. Yung siya ay naglasing na kung saan ay siya po ay nasaksak, nahit yung kanyang puso, kaya on the spot, na po siya. Kumbaga hindi na siya nadala sa ospital, pero DOA na siya, death on arrival na po siya. So, sabi ko, ay kaya pala ito, nung ma-realize ko later on, ay kaya pala ito, ilang beses ko padala sa kanya sa sulat. Sa sulat ko noon, dahil nga po wala pa internet, sulat pa kami. Na kung saan, several times, na kung saan naipadala ko itong prakad. Noon naman, nag-uumpisa na ako ganito na, hindi pa malalim, pero nagbabasa ng salita ng Diyos. At ito po dahil naalala ko na siya, isa ito sa kanyang mga weaknesses, na siya pala inom. Kaya ito po yung naipadala ko sa kanya ng several times. Po. So, ayan nga po. Yun ang naging dahilan pala. Kaya kung saan yung kanyang buhay ay mawala. Dahil nga po sa kaya ay nag-inom ng panahon yun at meron po siyang nakagalit. Kaya ayun, yun ang naging dahilan. Kaya ang siya ay umbagay pumanong kaagad. Po. So, ito nga po kung saan nakikita po natin yung mga tao na kung saan iba-ibang klase ng tao na kasi makikita po natin ang nagiging addiction, meron sa drugs at meron talaga na sa alak pa lamang ay talagang doon na po sila kung saan ay naa-addict. So kaya nga po napakatotoo na sabi nga po isang kaululan ang magpakalulong dito. Talaga ito po yung nakakasira ng
ng buhay sa isang babae o lalaki kung ikaw ay addicted sa alak, ano po. Ayan, na kung saan ay hindi magdadala sa atin sa kabandang huli. Dito po sa verse 3, sabi nga po dito, ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang ibig ng mangmahal ay laging pag-aaway. So, ito po yung makita po natin na kung saan kung sa atin po isang tao ay talagang confident na kung saan ay sa ganitong mga pagkilos na kung saan ay yung pagmangmang mga foolish person na kung saan ay ang lang hinahangad kundi ang makipag-away sabi nga po being a woman, sabi nga po ay resourceful woman can find a way out of fight. A man of endurance will avoid retaliating. People find it impossible to avoid this right. Men and women of character can na kung saan anumang mga karakter, anumang mga kapag-uugali natin, na andun na kung saan ay maging marangal po tayo habang tayo po ay patuloy na itinutuwid ng ating Panginoon dahil sa pagiging marangal po natin, makikita po natin na tayo po ay nakakaiwas sa anumang kaguluhan o kasamaan na hindi natin napapasukan. Bakit? Kasi nga po, ay andun nga po na kung saan nagkakaroon tayo ng karunungan kung ano yung dapat nating tahakin. Kung ano yung ating dapat gawin, kung ano yung sa pananalita man lang natin ay nalilimi na natin yung ating salita, pananalita, kilos, gawa, na kung saan sa bawat kilos natin, naalala natin lagi ang salita at paalala ng ating Panginoon. Ito po yung kumbaga warning sa atin, na kung saan ay tayo ay maging marangal, na kung saan ay maging kung saan tayo ay tao, na kung saan ay merong yung maipagmamalaki natin, yung dignidad natin, yung ating karakter, hindi man po tayo ganong karangya. Pero kung tayo ay mayaman sa salita at paalala ng ating Panginoon, ito po na kung sa'y makikita natin na tayo po ay makaiiwas po tayo sa mga untoward incidents sa buhay po natin dahil tayo po ang talagang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya po napakabuti na kung saan ang Panginoon ay talaga nagpapaalala, nagpapa-remind lagi sa atin. Gaya nga po na po sa verse po ng isang magsasakang tamad magmungkal, ay walang maaani pagdating ng anihan. Sabi nga po ay kagaya din po na kung sa ito po rin ang pabala. Kung tayo po ay hindi mag-aaral o hindi magbabasa ng salita ng ating Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay, ay gayon din po ay hindi din tayo wala yung kaligtasan, wala yung katwiran. Sabi nga po ay wala yung mga bagay na kung sa inaisin ng Panginoon na ituwid sa atin. Sabi nga po, God want us to anticipate future needs and prepare for them. Gaya nga po na isang magsasakang ito, na kung saan ay kung hindi nga po siya magbubungkal, ay wala siyang aanihin. Sa atin naman po, kung tayo hindi mag-aaral, ay wala po tayo na kung saan ay, sabi nga po ay hindi natin makikita yung katwiran at magagawa ng ating Panginoon. Kaya nga po ay tayo yung ating spiritual journey, it is a lifetime, na kung saan yung spiritual na pag-aaral po natin ay talagang ito po at lifetime na habang andito tayo, patuloy tayo na kung saan mag-aaral at mag-aaral, gaya ng isang magsasaka, na kung saan may siya na hindi nga naman kung hindi magtatanim, hindi magbubukal, ay wala siyang magiging pagdating ng panahon. Same thing with us, na kung saan kung tayo ay hindi mag-aaral, andun na kung saan ay talagang tayo maliliko ng halandas. Sabi nga po dito, God wants us to anticipate future needs and prepare for them. Sabi nga, we can expect Him to come to our rescue when He equals our own problem. So, paano tayo tutulungan ng ating Panginoon? Paano natin malalaman ang pagtuturo sa atin ng Panginoon na gaya ng isang magsasakong tamad siya at kung tayo naman din ay tamad mag-aral ng salita niya? Ano ang hahantungan natin in the future, di ba? Mapapariwara tayo. Wala yung paalala, hindi natin ginagawa. Kaya nga kung tamad tayo magbasa, kung tamad tayo na kung saan ay manalangin, ay tunay na po na ang buhay po natin ay matutulad sa isang magsasaka na walang aanihin pagdating ng anihan. Tayo po ay pagdating ng panahon na kung saan ay haharap tayo sa harapan ng ating Panginoon, ay wala tayong ipagmamalaki sa Kanya. Kaya nga sabi nga dito, God provide us but also expect us to be responsible. So ayun po, kailangan din po natin maging responsable gaya ng isang magsasaka na
gumagawa araw-araw, maghapon, sa atin namang espirituwal, gawin din po natin yung naisin ng ating Panginoon para andun nga po na kung saan ay dumating man yung mga problema ay hindi tayo mabibigatan. Bakit? Kasi nga po, meron tayong mga action na tama at nagagabayan ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong maging kagaya ng isang magsasakang tamad, kundi maging masipag po lagi tayo sa ating pong spiritual na pamumuhay. Dito po sa verse 9, sabi nga po dito, sinabi po dito, who can say, I have kept my heart pure, I am clean and without sin. Sabi po, sino ang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Nakita po natin dito, walang sino man ang hindi nagkasala. Sinabi po yan. Sabi nga po, kaya kailangan po natin na kung saan ay, sabi nga po, sino ang makapagsasabi na ang puso niya malinis at di namuhay na kasamaan kahit isang saglit? Walang sino man po ang hindi nagkasala. Lahat po tayo ay makasalanan kahit nga po tayo babad na sa presence ni Lord, may mga pagkakataon pa rin na tayo nakakagawa, nakakapagsabi, nakakapag-isip na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. So, ano yung dapat natin magawin? Yung mag-confess po, lagi nga tayo. Sabi nga po dito, as soon as we confess our sin and repent, sinful thought and action begin to creep back into our lives. Ano po? Talagang andun nga po na kung saan ay kung lagi tayo na kung saan nagre-repeat, hindi, maiiwasan na po natin ang gumawa, ang mag-isip, ang magsalita, ito labing ito, na kung saan ay minsan hindi natin nakokontrol. At kung natin nga po pinasasalamin lagi ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon, andiyan ang Holy Spirit na magre-remind sa atin, anak, hindi tama yung sinabi mo, hindi tama yung ganyang ginagawa mo. Kung ganun ba, marinig natin at gusto sa sarili natin na magkukumbik na tayo na hindi tayo gumawa ng hindi nararapat. We all need ongoing cleansing. Kailangan daw po natin ay patuloy tayo magpalinis moment by moment. At andun nga po, at magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya po yung Diyos na kung saan magpapagpatawad. Yung kanyang habag, when we ask for it, ay andun na kung saan nararanasan natin. Yung pong make confession and repentance is a regular part of your talk with God. Ito po ay regular sa atin. Ito po ay gusto ng ating Panginoon na every time we are going to in His presence, ay andun nga po na andun yung kung saan ay ang Diyos po natin, maunawaan natin. Sabi, God, He provides forgiveness by His mercy when we ask for it. Make compassion and repentance a regular part of your task with God. Sabi nga po, yung pagtitiwala natin moment by moment sa bawat sandali ay siyang naglilinis sa atin. Siya po yung tunay na nagsasanctify, naghuhugas, na ginagawa tayong pure kung inaamin natin lagi ang ating mga pagkakamali. Sabi nga po, I kept my heart pure. I'm clean and without sin. Ito po yung sinabi na kasi, kaya kailangan po natin, ma-realize po natin, every moment na meron Diyos na banal na nakatunghay sa atin, na kung saan dapat alam natin yun kung sa ganung pagkakataon, naiiwasan natin ang gumawa, naiiwasan natin ang magsalita, nakokontrol natin ang makasakit ng damdamin ng kapwa. Pagamat minsan, tayo po ay minsan may mga tangian o may mga karakter tayo na masakit magsalita, lalo na't ang salita ng Diyos. Pero kung ito'y sa atin, kumbaga, kung naandun ang patnubay at gabay ng Holy Spirit, andun nga po at lahat alam natin, kung saan na ito tayo nagkakamali sa ganitong pagkakataon, andun sa ating innermost being, Lord, parang mali yung aking sinabi. Correct me, Lord. Patawarin mo ako, hugasan mo ako, linisin mo ako. Kaya nga ang sabi dito, rely on Him moment by moment for the cleansing you need. So, kung kailangan daw po natin, magtiwala tayo sa Kanya sa bawat sandali at naandun nga po na siya yung mismo maglilinis sa ating mga pagkukulang at pagkakamali. Okay, dito po sa verse 23, hindi ko na po masyadong ibabaybayin ang mga verses. Yung lamang po na kung saan ay nakikita po natin na kung saan magpapatuwid pa sa atin. Dahil araw-araw naman natin na natutunghayan ito at tayo naman po ay mga nagmamatured, sa tayong apat,
Sabi po dito sa verse 23, ang Diyos ay napupuot sa panukat na di tama. Siya'y namumuhi sa timbahang mga magdaraya. Ano po? Ayan po, sa atin po sa palengke po, rampant po ito sa palengke na kung saan yung kanilang mga timbangan, siyempre pag tayo namimili, hindi na natin napapansin. Basta nagtitiwala na lang tayo pag tinimbang nila o gano'n na lang. Pero deep within, sabi nga po dito, ang Diyos po, andun nga po na kung saan ay nakakakita yung pagiging hindi mo matapat. Kung ikaw mo po ay isang negosyante, anumang bagay, kung saan yung literal na timbangan na kung saan ginagamit po natin sa isang negosyante, ay ito po ay kung saan ay ang Lord, si Lord po ang nakakakita nito. Siya ay napupuot. Siya ay sa panukat na di tama. Kaya po, dishonesty is a difficult sin to avoid. Ito daw nga po yung hindi pagiging matapat ng isang individual, lalo't hindi ito nagre-reference sa kanya, ay mahirap na pong iwasan. Sabi nga po dito, mabilis tayong makapanloko ng ating kapwa kung alam na kung saan, kung isang tao ay alam na wala naman nakakakita. Pero, sabi nga po, dishonesty affects the very one, the core of a person. Siya ang merong isang Diyos na nakatunghay sa ating ginagawa. Ito po ay kung saan ay makita natin, wala alalahanin natin na nothing is hid from the Lord. Walang nalilihim sa Kanya. Kaya nga sabi dito, don't take this honestly lightly. Huwag po natin ako sa ipaliwalain ang pagiging hindi matapat. Ano po? Sabi nga po dito ay even the smallest portion of dishonesty contains enough of the portion of deceit to kill your spiritual life. Yun daw kung pinakang maliit na kung saan portion ng hindi po magiging matapat ay nagtataglay daw po ito ng lason para ating mismong sarili natin ang madisip natin. Kaya kung meron mga hindi pagiging matapat, dishonesty in our life, tell God about it. Kaya po minsan, ayan na naman, sulod na naman ang dapat natin pagtiwalaan na tayo ay maiwasan natin yung mga bagay na kung saan ay hindi alam ng na kung saan ay alam niya tinahayag sa ating Panginoon. Lord, palawan. Nagawa ko na naman itong bagay na ito. Patawad kasi ando na naman yung aking sinful nature na umira. Pero sa atin nga po, yung mga pagkakataong ganito ay kung tayo nga po ay lagi nakaling sa ating Panginoon, ay ito ay maiiwasan na nga po natin. It is speaking, kung siya nagsasabi ko, ay yung mga tao na talagang rampant na yung kanilang panloloko, rampant na yung kanilang hindi pagiging matuwid. Kumbaga, kinalyo na yung kanilang kalooban na gumawa ng hindi tama. Kaya, at the end of the day, makikita po natin, at the end of their life, sabi nga po pa dito, sabi nga po sa ating salita, ni Haling Solomon, ayagman o lihim, mabuti at masama, ito'y ating ipagpupulit sa ating Panginoon. Kaya po, maging matapat na po tayo sa bawat aspeto ng ating buhay. Dahil mayroon tayong Diyos na kung saan nakatunghay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ito yung hindi lamang po sa kung saan ay literal na timbangan, kundi sa atin pong patuloy na sa araw-araw ay ando na kung saan ay pinakikita sa atin na tayo laging maging matapat in every aspect of our lives. Na kung saan ito po ang naisin ng ating Panginoon na tayo ay maging pure. Andun nga po na tayo maging malinis, maging matapat lagi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi nga po dito sa verse 24, itinakda ni Yahweh ang landasin ng tao pagkat di alam nito kung saan patutungo. We are often confused by the events around us. Minsan po, nga po na naguguluhan tayo. Ito po ay kung tayo ay kulang sa kamalayan. Kagaya nga po yung nagaganap sa ating kapaligiran, kabila ang mga kaguluhan, kabila ang mga pangyayaring nagaganap, mga untoward incidents. Pero kung tayo nga po ay hindi aware sa salita ng ating Panginoon, tayo nga po ay magugulumihanan. Pero kung tayo ay laging babad sa ating Panginoon, ay alam natin yung mga nagaganap sa kapanahunan, yung kaguluhan sa ating gobyerno, kaguluhan sa ibang panig ng mundo, kaguluhan na kung saan ay nagaganap. Ito po ay alam natin na we are living in the last days at ito po ay
sign na kung saan, senyales na kung saan ay nagaganap sa ngayon dahil nga po malapit na dumating ating Panginoong Hesus. But kung tayo po ay kulang sa kamalayan sa ganitong mga event, ando na, kakabahan tayo, matatakot tayo. Pero dahil tayo alam natin na yung mga kaguluhang yan, yung mga nagaganap na yan na sa ating paligid, yung mga untoward incidents, mga disaster, lahat nga po yan, sabi nga po kasi, ibang parte, sa huling panahon, ang masama ay lalong magpapakasama at ang mabuti ay lalong magpapakabuti. Kaya isipin na lang natin yung mga nagaganap sa atin. Huwag tayo ma-confuse, sabi nga po dito, o na kung sa mga event na nagaganap sa kapaligiran, na kung saan ay minsan, kasi nga po, binibigyan tayo ng pangunawa ng ating Panginoon, na kung saan itong nagaganap na ito, ay isang bagay na senyales na ang ating Panginoon ay darating na. Isang simula na kung saan ang pagdating ng ating Panginoon, dahil yun po ang sinabi ng Bible, na kung saan ay magkakaroon ng bansa sa bansa, mag-aaway-away ang bawat bansa, mag-aaway-away ang mga tao, sa kung saan kung ano ang mga kadahilanan. Tayo, alam natin, payapa tayo, patuloy at patuloy na yung ating pagluhog, paglapit, pananalangin ang ating nagiging sandata para po tayo hindi maepektuhan. Dahil alam natin, dadating yung mga bagay na yun. Pero sa ating innermost being, may kapangyarihan tayo na ikontrol na kung saan payapa tayo. Sabi nga po, we have inner joy, inner strength, inner peace. Dahil alam natin, ito nakatakda. Lord, ito yung tinatakda mo sa bawat isa. Pero nag intervene pa rin tayo na kung saan, Lord, i-control mo po ang mga bagay na gaganap dahil ikaw lamang ang may magaganap. Ang makakakontrol sa lahat na nagaganap. Alam natin na kung sa ganitong pagkakataon, may salita tayo ng ating Panginoon na siya na may pagbinasa natin. Talagang yun ang ating nagiging pinananaligan natin, nagiging panatag tayo. Kasi nga po, ang sabi ng ating Panginoon ay, if my people humble themselves and seek their praise, at andun nga po, lagi tayo na nagpapakumbaba, hinahanap lagi yung mukha niya, at mananalangin. Yun yung sandyata natin, at ang pangako ng ating Panginoon, di ba, na kung saan, kung sa idiringgin niya, ang mga hulog-hulog, ang ating idinudulong ay nilalapit sa Kanya. Kaya nga po, we are confident sa nagaganap na kaguluhan, dumadalangin tayo, na ang Diyos ang mag-i-intervene, makokontrol ang lahat ng mga nagaganap sa bawat kapaligiran natin. Ano po? Sabi nga po, ang kawikaang ito ay nagpapakita na hindi dapat tayo mag-alala. Kaya kung sa mga nagaganap, everything as it happens. Sabi po, ay sabi nga sa halip ay we should trust God knows what He is doing. So, ang ating pagtitiwala, pananalig sa ating Panginoon, ang patuloy na ipinakikita. Kaya yun po yung ating nagiging magkagurman, kaguluhan, panatag tayo dahil alam natin na our God is a God of control. Ano po? Sabi nga po kasi dun sa aklat ng mga awit 37:23, sabi nga po dito ay, ang gabay ng tao sa kanya'y paglakad, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad, ay itong si Yahweh ng upang maligtas sa gawain niya ang Diyos ang nagagalak. Sa gawain niya, ang Diyos ay nagagalak. What does it mean? Na kung sa sinasabi dito, kung paano mayroon man pong kaguluhan nagaganap sa ating kapaligiran, being a children of God, payapa tayo. Kasama ang ating sambahayan na ating idinadalangin. Sabi nga po kasi dito sa verse 24 na ito, a man's steps are directed by the Lord. How then can anyone understand his own way? Kaya sabi nga po dito, we are often sometimes confused by the event around us. Many things we will never understand, hindi natin naunawan. Other will fall into place in years to come at least look back to see how God is working. These proverbs, itong kawikaang ito ay nagpapakita is not to worry if we don't understand everything at least it happen. Instead, we should trust God and knows what He's doing. Magtiwala tayo sa nangaganap sa kapaligiran at ang Diyos po control, even if His timing or design is not clear to us. May mga pagkakataon na talagang naguguluhan tayo na hindi natin naunawaan. Pero at the end of the day, dahil tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, ito yung nagbibigay linaw sa atin. Lord, ito po yung kalooban mo. Lord, ito nga po na ang talagang nais mo. Kasi bakit? Lagi nating nananamnam na may meditate yung salita mo na minsan yung mga katanungan mo sa isip mo ay nagbibigay linaw, nabibigyan ng linaw kung tayo lagi nating na-meditate ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, yung promise ni God at yung direction sa buhay natin, yun ang nagbibigay sa atin ng contentment heart, ng kapayapaan. So whatever
happen sa ating kapaligiran dahil tayo nakaangkla lagi sa ating Panginoon at alam natin na siya ang dumukod sa ating panalangin, andun na matatagay natin sa puso natin na meron tayong kapayapaan. Sa verse 25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti para hindi ka magsisi sa bandang huli. Ayan po, ito isang paalala sa atin. Ano po? Sabi nga po dito ay, it is trap for a man to dedicate something rashly and only later to consider his vows. So tayo po ba ay gumagawa ng mga bagay o nagsasabi sa ating Panginoon na kung saan ay nangangako po ba tayo sa Kanya? Lord, pag ganitong panahon, ganitong gagawin ko. Pero dapat, sabi nga po dito, kung tayo ay merong kailangan na kung saan ay sinasabi siya, ang maaral na po natin, si Sapira at ang kanyang asawa, ano po, na kung saan sila po ay sabi na, kung saan ay, Lord, ibibigay namin sa iyo, di ba, yung sa aklat ng mga gawa. Si Ananias at si Sapira, na nangako at na sa Panginoon na yung bebenen, dahil nagbibigay nga po sila sa mga sa simbahan noong unang panahon, nangako sa Panginoon na ibibigay nila yung kanila, magbebenta ng kanilang ari-arian at ibibigay lahat sa Panginoon. But somehow, sila yung nangako pero hindi nila tinupad lahat. Nangupit sila at alam yun ng ating Panginoon na inireveal sa kanila. Kaya nga po, kung tayo po ay tayo po'y mangangako sa ating Panginoon, lalo pa ito ay part of religious use, ay ang nagpapakita na kung saan ay gawin po natin yung ating kung saan ay ipinangako yun sa ating Panginoon, ano? Na kung saan ay, kaya nga po kung pag-paypal tayo, hindi natin magaganap yung pinangako o yung vows natin sa ating Panginoon, huwag natin gawin. Sabi nga po, itong yung sabi po dito sa English, dedicated means set apart for religious use. Ano po? Ito yung kung saan, kung ano yung ating ipinangako, ibibigay sa ating Panginoon, ay gawin natin seryoso tayo. Talaga ibigay natin. Sabi nga po, na kung saan ay andun nga po yung mabuti nating intention, pero baka yung ating pagbigay naman ng ating pagpangako ito sa ating Panginoon ay sa bandang huli ay hindi natin gagawin. So, hindi po ito nakakalugod sa ating Panginoon. Ano po? Ito po isang bagay na nakakalulungkot natin siya. Pinalulungkot natin siya. Sabi nga po dito ay ng ating Panginoon ay it's better not to make promises to God because He knows how difficult they are to keep. Huwag po tayong gumawa ng pangako kung hindi naman natin ito tunay na gagawin. Kasi nga po ay ito po ay isang pangako, Diyos yung pinangakuan mo hindi tao. Kaya po baka sabihin natin, Lord, ako po'y mag-aayuno o mananal, pero kung hindi mo na magagawa, ito po ay hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Kung ating makikita nga po Diyos sa Beatitude na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa Matthew 5, na kung saan sinabi po dito sa Matthew 5, chapter verse 33, sabi po dito sa Matthew 5:33 to 37, ay andun nga po yung turo sa panunumpa. Sinabi dito na ating Panginoon, sabi niya dito, narinig ba ninyo nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong panunumpang pangako, bagkus ituplin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung mangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y turong na ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lusod na kinahari. Ni huwag mong sabihin, mamamatay man ako, sapagkat ni ang buhok ng iyong ulay hindi mo papaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lamang oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat nasa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Kaya po, mas mabuti pa na kung saan huwag po tayong gumawa ng isang vows na kung saan o panunumpa sa ating Panginoon kung hindi naman natin tunay na gagawin. Sabi nga po dito ay napakahalaga na kung tayo po ay magsasalita ng mga bagay-bagay, gawin po natin ang nararapat. Talagang gagawin natin. Kagaya nga po dun sa Aklat ng Hukom, chapter 11, kilala po yung si Jephthah po na kung saan naglangako siya sa ating Panginoon doon sa kanyang pagtatagumpay sa pagkikipagdigma at sinabi niya dito na Lord, iaalay ko sa iyo yung patapos niya makipagdigma kung saan ay nagtagumpay siya at nangako siya sa ating Panginoon, Lord, kung sino man po ba kayo salitang yun hindi nararapat, ang sumalubong sa akin ay iaalay ko sa inyo.
ay nagkataon na yung kanyang anak ang unang sumalubong sa kanya na naging kung sa isa kanyang pagtatagumpay ay yung kanyang kaisa-isang anak na babae na kung sa sumasayaw dahil sa galak niya ay yun ang unang sumalubong sa kanya. Ano po, kaya po ay sabi nga nung kanyang anak, sinabi niya dun sa kanyang anak na, "Anak, bakit mo ginawa ito?" Pero ang sabi nga nung ano, "Anak, ama sige ituloy ninyo ako ang inyong pangako, bigyan niyo lang ako ng pagkakataon na 2 buwan na makasama ko yung kanyang mga kaibigan." So, yun po, isang bagay na napakasakit sa isang ama yung kanyang ginawa, na kung sa inangako siya sa ating Panginoon na kung sino masasalubong sa kanya ay iaali niya sa kanya, ay nagkataong anak niya yun. Kaya po, hindi po natin na kung saan atin pong limiin, pag-aralan anumang gusto nating ipangako sa ating Panginoon ano, na kung saan ay, Diyos po 'yan, Panginoon 'yan, Hari 'yan, na kung sa ating pangangakuan hindi tao. Kaya sabi nga po dito, "It is better still to count the cost beforehand and then fulfill it." Ano, kaya kailangan po natin na kung saan ay maging makatotoo tayo sa mga pangako natin sa ating Panginoon dahil ang pangako ng Diyos sa atin ay tunay at totoo, matapat, na binibigay niya sa atin ang lahat ng kanyang pangako. Kaya tayo din po, dapat maging matapat tayo sa mga pangako natin sa ating Panginoon. Gaya po ng gawain ito na kung saan ay ito sa 3 a.m. na ito. Kaya po tayo ay Diyos na kung saan ay sa Diyos natin ito i-dedicate. Kaya kung ano inimpresahan sa atin ang gawain ng ating Panginoon, dapat ating pong tapusin. Kung tayo ay sinabi natin mag-join tayo, ay gawin po natin. Huwag po tayo pa kung saan ay magpapetik-petik dahil buhay na Diyos yung ating pinaglilingkuran. Kaya po, itong salitang ito ng ating Panginoon ay laging pagpapaalala sa mga bagay-bagay na gusto ng ating Panginoon sa buhay po natin. Kaya ito lang po kung saan ay sinasabi nga po na mga salitang paalala, ano, mga kung saan ay kawikaan sa buhay natin na kung saan ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. At sa bawat pag-aaral natin ay dapat mataglay natin ang kapangyarihan nito at matagawa natin ang iniuutos nito. Ano po? So dito ko na lamang po, hanggang dito na lamang po. At yung iba pang mga verses na ating pag-aaralan, ayun ay sa pagnilay po natin, ay doon nga po na kung saan ay tayo po ang siguro na ang mangangusap sa bawat isa sa atin. Ano po? So purihin po ating Panginoon. Tayo manalangin. Minsan pa, Amang, pasasalamat sa paalala mo na iyong mga salita ay binabalik sa iyo. Salamat, pinupuri ka namin, O God, na patuloy na kami hinuhubog mo ayon sa iyong wangis. Sa wastong mga pamumuhay po namin sa araw-araw na patuloy na kami iyong itinutuwid. Kaya salamat po, Ama. Dahil meron kaming gabay, meron kaming manual, meron kaming patnubay sa pamagitan ng iyong mga salita na patuloy na ito, O Diyos, ay malakaran namin dahil ito yung nais mo. Kaya nga po andito na ipinigay mo sa amin ang salita mo na kung saan ito po ay maitunay na malakaran namin pa sa buhay po namin. Dahil ang aming Panginoong Hesus na ang sabi nga po, ang salita ay ang Diyos at ang Diyos ay salita na kung saan ito po ay namuhay sa buhay. At sabi nga po ay at ito ay namuhay na kung saan ay pinakita mo na dapat maisabuhay din po namin ang mga salita mo na ipinaalala sa amin sa araw-araw ng aming pagninilay. Kaya Ama, salamat sa iyo lamang namin ibabalik ang kapurihan sa salamat na ito at mataas na pagsamba. Dahil ito'y para lang sa iyo. Sa pangalan po natin ng Jesus. Amen and amen. Ayan, God bless po. Back to you po. Good morning, Sis Andrea. Morning